Paalala po ng DOH, bagamat walang Nipah virus sa Pilipinas, ugaliin pa rin po ang maayos at regular na paghuhugas ng kamay at malinis sa paghahanda ng pagkain, lalo na ng mga karne. Pinasigla! Sa susunod naman na balita, mas pinadali na po ang access sa database ng Food and Drug Administration sa bagong bihis na verification portal na inilunsad ng FDA nitong Martes, January 27. Lalo pat pwede nang mahanap o makita kung rehistrado ang nabiling produkto, gaya ng pagkain, gamot, cosmetics at iba pa. Pati na rin po ang establishmento o yung store kung saan po binili ang gamit o gamit po ang voice search feature. Katuwang ng bagong feature na ito ang search bar kung saan pwedeng i-type kahit keyword lamang po, pangalan ng produkto, registration number o pangalan ng kumpanya. Magsisilbing consolidated platform ang portal na magagamit ng publiko, consumer man o nagnenegosyo para tiyakin ang authenticity o yung legitimacy ng produkto o regulation po nito. Para sa iba pang detalye, pakinggan po natin si FDA spokesperson Attorney Kay Ann Magundayaw Borlado. Ngayon po ay mas madali na tayong makakasigurado kung legit at ligtas ang mga produktong binibili natin dahil sa bagong FDA Verification Portal. I-type lamang po ang verification.fda.gov.ph o kaya ay bisitahin ang official FDA website at i-click ang Verification Portal icon. Pagkatapos po ay i-type lamang ang pangalan ng produkto o ng establishmento na gusto ninyong i-check para malaman kung ito ay rehistrado o lisensyado ng Food and Drug Administration. Sa ganitong paraan po, mas mapoprotektahan tayo bilang mamimili dahil alam natin na ang produktong ginagamit natin ay dumaan sa tamang pagsusuri at masisiguradong ligtas at epektibo. Samantala, paalala naman ng Department of Health at FDA sa publiko na maging maingat po sa mga binibenta o ini-endorsong produkto, lalo pat banta o may banta o posibleng masama ang epekto nito sa kalusugan. Pinasigla! So, kunin ko lamang po yung inyong reaksyon na yung portal po ng FDA ngayon as an attached agency of DOH ay nade-develop naman po para po makita ng ating mga kababayan kung registered or kung counterfeit yung kanilang mga binibiling produkto. Yan naman po ang trabaho ng Food and Drug Administration under din the Department of Health na lahat ng binebentang gamot, pagkain na na-package o naluto at iba pa mga chemicals at mga medical equipment ay safe sa ating mga kababayan. Yan ang trabaho nila. At ito ay headed by our Director General, si Attorney Paulo Teston, na tinulugsa nga siya dun sa Senado, dun sa isang hearing. Pero napakarami po ng produkto talaga at mga gamot na nirerehistro nila. At marami tayong mga fake at counterfeit medicines. Dito, ang payo namin, especially ngayon sa social media, ang daming nagbebenta ng unregistered. Bawal po yun eh. Considered contraband yun. At dito tayo pwedeng mapahamak pag bumili tayo ng tinatawag na unregistered medicines, unregistered mga pagkain. So, pinadali ng FDA Director General through this new, dati pupunta ka dun sa landing page, yung website. Ang tagal. Hahanapin mo yung menu, ikot ng ikot, kasi very heavy yung site. So, I'm glad pinaganda niya. So, it's going to be very simple, voice activated na. Babasahin mo lang yung brand ng gamot. Tapos, malalaman mo na, lalabas na doon kung registered or not registered. Nako, patok po yan, Sek, lalo na doon sa ating mga, yung mga kababayan natin na mahilig na mag-shopping, lalo na sumweldo kahapon, di ba? O, mag-online shopping na naman kayo. Ay, pati cosmetics, ha? Oh. Even cosmetics has to be registered by FDA. Kasi yung mga pinapahid natin sa skin natin, sa mata, sa lips, pwede rin magkaroon ng allergy dyan at saka ma-hospital kayo. So, very important, registered din dapat ang cosmetics. Yes. So, hindi lamang po yung mga gamot o yung mga supplements ang kailangan nyong bantayan, ha? Hindi lang po yung isinusubo nyo. Pati na rin po yung pinapahid po ninyo sa balat, yung mga pinapatak nyo sa mata, nilalagay nyo sa buhok, yan po ay mga kosmetiko. Pwede nyo na pong tignan kung yan po ay peke o unregistered sa FDA Verification Portal. Congratulations po kay DG Pau Teston.